Yun no, kita nyo naman. Hi guys, welcome back again to my vlog, and for this video, sasama na naman tayo kay Papa para mag part-time job. Kahapon pa nga lang sinabihan ako ni Papa meron daw kaming gawa sa may Tokyo. Madalang nga lang talaga ako nakakatulog ng maga kapag gabi kasi may part-time job ako at nagtuturo naman ako kapag gabi. Pero syempre nandito tayo sa Japan, bawal ng tatamad-tamad. Kapag maga talaga ang pasok ko, kahit alam ko na puyat ako maga rin talaga ako nagigising. Dito na lang ako sa sasakyan na matutulog. Medyo may kalayuan nga talaga yung pupuntahan namin lugar. Kaya mamaya-maya nga lang talaga iplakda na ako dito sa sasakyan ni Papa. Kasi tama, pupunta kami ng Tokyo ngayon. Doon kasi yung nawang project ngayon ni Papa. Ganda nga lang talaga kahit pa paano may mga part-time job tayo na ganito. Kahit pa paano extra income, syempre extra experience na rin. Hindi lang yung kahit pa paano yung nakakapasyal tayo sa mga lugar na dati hindi naman din natin napupuntahan. Akala ko nga lang talaga dati pupunta ako ng Tokyo para magagalaga. Ngayon hindi lang tayo gagala kundi mag part-time job na rin tayo. Syempre ito titirahin na natin ang ating merienda. Lalo na sa Tokyo may mga time talaga na kundiro o traffic na rin. Lalo na kapag rush hour na ganito na papasok yung mga trabahador. Hindi nga lang talaga nakanji yung mga signboard, isipin mo para ka lang na nasa Maynila kundi sa Baclaran nasa EDSA. Ito kasi dinaanan namin ni Papa ambience para lang nasa EDSA. Yun nga lang syempre kahit pa paano mas malinis. Isa rin nga talaga sa kagandahan dito sa Japan kahit pa paano malinis yung mga paligid na dadaanan. At ito nga at nakarating na tayo dito sa may Genba. Hindi lang kami nagtatrabaho dito, may mga kaisya din na iba. May mga subcontractor company. Sa amin kasi sa may construction, sa iba naman sa mga piping, yung iba naman sa pintura. Ito naman si Papa, master niya itong pagsusuka. Napakainit na nga lang talaga dito sa Japan kaya kailangan talaga na sumilong kahit pa paano para hindi talaga ma-dehydrate. Dito naman sa likod ko may utera. Dapat nga lang talaga ng pinagtatrabahuhan namin. Ilang floors nga itong building nito pero ang project namin dito sa area na to. Pinakalabas ng building. Hapon kasi nalinis na namin yan. Tinanggal na namin yung lupa. Nilagyan na rin namin ng graba. Siyempre gamit ang makina, flinat na natin. Dito naman sa area na to hindi pa ito tapos. Lalagyan pa nga lang talaga to ng graba. Ganito lang din parang construction lang din sa Pilipinas. Yun nga lang nakita ko na napakapulido talaga ng mga trabaho nila. Napaka-organized at kahit paano may mga schedule yung mga ginagawa nila. Madali nga lang din talagang trabaho at nakaka-enjoy naman kahit paano. Sa amin na rin kasi dito sa Japan kaya masarap sa pakiramdam, pinagpapawisan ka. Papakanda na lang. Pamparam pam pam pamparam param pam. Isa pa sa mga kagandahan kapag sumasama ako sa mga Japanese, kahit pa paano nahasa yun ni Hongo. Nalalaman mo yung mga terminologies, trabaho, yung mga first time mo marinig na ni Hongo. At syempre may chance ka rin na magtanong at sumagot sa mga tanong nila. At hindi lang yung kasi bibihira lang din talaga yung mga Japanese na kahit pa paano tumutulong sila, sumusuporta sila sa mga Pilipino na kahit pa paano tumutulong na magbigay ng mga part-time job. Fast forward nga ito, lunch na to kaya pumunta na kami ng 7-Eleven. Hindi na rin kami nagdadala ng lunch kasi dito na rin sa 7-Eleven, dito kami bumibili. Syempre dahil sa amin ngayon, isa sa mga paborito kong bilihan dito sa 7-Eleven, itong smoothie na. Nakakamiss nga lang talaga kasi ilang minuto lang may smoothie ka na. Mixed fruits nga pala yung binili ko dito. May guide na rin naman na to kapag ikaw ay bibili. At kapag hindi mo lang, magtanong ka lang sa mga cashier dito. Sigurado ituturuan ka lang din dito nila. Kasi sa Japan, bilang isang foreigner, hindi lalakas yung loob mo kung hindi mo gagawin yung isang bagay na kinatatakutan mo. Ang ibig sabihin, kung kinakabang kasi isang bagay at hindi mo alam, magtanong ka lang sa kanila. Napakabait naman nila, sa kasigurado tuturuan ka rin naman nila. Tapos na nga kami na mag-lunch at tapos na rin kami dito sa trabaho. Alas 4 na nga pala to, kaya ito naglilinis na kami. Isa sa mga work ethic talaga na kinabibiliban ko dito sa Japan kapag nagtatrabaho or pagkatapos ng trabaho, talagang sinisinop or nililinis yung pinagtrabaho. Lalo na kung nakalatan mo or nakapagdumi ka sa may public na area, nakakaya talaga naiwan na madumi yung pinagtrabahuhan. Nakakabilib nga naman talaga yun, no? Siyempre kahit paano pagkatapos mo na magtrabaho, makita na malinis yung pinagtrabahuhan mo. Pagkatapos nga nangyari nito, si Papa naglagay pa ng graba dun sa may parte na ito naman yung kaibigan ko na tropa kong Pilipino na siya dito yung nagpa-plot, ako naman sa kabila yung naglilinis. Para kahit paano mas mabilis na matapos yung trabaho. Di ba nakakabilib kahit paano organize talaga yung mga ginagawa nila dito. Hindi man lahat pero majority sa kanila mga trabaho pinagpapalanuhan na. Siyempre may mga schedules ni mga yan. At magaling din sila na maglagay ng mga tao sa kung saan nila kailangan. Kaya ikaw kapag pupunta ka dito sa Japan, explore mo lang yung mga bagay-bagay. Huwag kang matakot, dagdagan sa experience mo. At panigurado marami kang bagay na matututunan. Yun lang!